So ano nga bang pagkakaiba? So yan, unang-una makita nyo na agad sa appearance yung visor. Itong ganda na ito, ang laking tulong, ang laking alwan nito once na tumatakbo ka. Wind dragging mababawasan dahil sa visor mo. Ang ganda, ang lapad, aerodynamics, yung ano niya, yung design ng visor. 2, etong handguard niya. Ito maganda rin to once na tumatakbo ka ng highway. So sa mga debris o mga bato-bato, mga maliliit na buhangin or mga bato, protection to sa ano mo, sa mismong kamay mo, kasi meron siyang handguard. And also good morning mga kamotmot. So for today's episode, so nakikita nyo ngayon yung the newest Dominar 400 UJ. Ito yung tinatawag ng version 2. So ito yung version 1. So ikutan ko yung version 1, then pag i-compare natin yung pagkakaiba sa dalawa, no? Syempre sa price, automatic magpagbabago yan. Pero ito nga yung question dyan, worth it ba yung price ng bagong Dominar UJ version 2 sa version 1? Okay, so ito sa akin talaga sobrang ganda. Ako na-amaze talaga ako sa maraming binago So pero bago yan, unahin ko muna tong. Ito yung version 1 natin. So since ano yata 2021 meron ng Dominar 400, or 2020 meron na Pero yun mga non-street legal kasi 373 yung registered nila. Pero sa ngayon binago na to. So naka-displacement pa rin to ng 373.3, pero registered siya as 400. Okay, so yan, pag-usapan natin yung specs muna bago natin puntahan yung comparison ng version 2 and version 1. Okay, so ayan, so ano nga bang meron dito sa Dominar na to? So ito ngayon 373.3cc with triple spark, single cylinder, double overhead cam, 4-stroke, 6-speed with maximum power of 40 horsepower, around 8,800 RPM, and meron siyang 35 newtons of torque, around 6,600 RPM. So ito yung engine capacity ng bike na to. Yan. So same lang to ng version 1 at saka version 2. Ang pagkakaiba lang talaga nito yung mga adds-on, no? So equipped din to ng inverted fork silver. Nakikita naman natin. So 45 or 47 mm. So hindi lang ako sure, pero inverted fork, naka-mags, and equipped siya ng 260 disc diameter, ABS, Vibrate brand ng caliper 2 piston. So ito magandang brand tong Vibrate, kasi itong Vibrate na to is parang sister company to ng Brembo. So hindi lang Dominar yung gumagamit nito, so, may mga ibang brand na gumagamit ng ganitong piston or caliper. So yan, so equipped din to ng 110 by 70 by 17 na tire diameter, MRF Revs tire brand. And also sa likod meron to ng MRF Revs na 150 by 60 by 70 na tire diameter sa likod. And meron tong monoshock na meron siyang reservoir nung kanyang shock fluid. Ayan. So ito yung version 1. So yun, linawin ko, same specs ng version to, itong version 1. So ang pagkakaiba lang yung sinabi ko kanina, yung adds-on lang. So ano nga bang pagkakaiba? So yan, unang-una makita nyo na agad sa appearance yung visor. Itong ganda na ito, ang laking tulong, ang laking alwan nito once na tumatakbo ka. Wind dragging mababawasan dahil sa visor mo. Ang ganda, ang lapad, aerodynamics,
yung ano niya, yung design ng visor. 2, etong handguard niya. Ito maganda rin to once na tumatakbo ka ng highway. So sa mga debris o mga bato-bato, mga maliliit na buhangin or mga bato, protection to sa ano mo, sa mismong kamay mo kasi meron siyang handguard. And also ito yung crash guard niya sa version 1. Ito yung design ng kanyang crash guard. So meron na siyang installed sa version 1. Sa version 2, in-upgrade pa nila lalo. So ang crash guard niya, meron na siyang crash guard na same ng version 1, pero nagdagdag sila ng safety rito. So meron na tong ano, mas in-enhance nila or in-upgrade nila yung crash guard from version 1 na ganito lang. Wala siya rito. So ngayon, naging mas malaki. Then nagkaroon siya ng additional dito, protection para sa radiator natin. Ayan. And also meron tong skid plate, metal, hindi, aluminum, hard aluminum. Then may side na good quality na plastic sa gilid. And also yung header ng exhaust mo, ay ng muffler pala, is meron na siyang protection. May cover na siya. So sa version 1, underbelly lang na hard plastic. Pero maganda rin ang quality. Pero mas maganda pa rin to dahil skid plate na, protection sa engine mo, then meron siyang hard plastic. And also meron tong ready for top box. So ito. Then meron siyang mini backrest para sa OBR. Yan. So ito magandang ano to, magandang ano to, gamit na ito kasi hindi ka na magpapagawa or hindi ka na bibiling aftermarket. So bibili ka na lang mismo ng top box para dito. Yan. So same yun, dinawin ko, same engine, same specs, pero yung adds-on, yun ang pagkakaiba ng dalawa. And also meron na tong cellphone charger. Yan, so meron sa yung USB na charger. Then this one, ito yung maganda pa rin na dinagdag ni Kawasaki. Meron na siyang cellphone holder. So ito, kiniklip to para sa mga nag-endurance, sa mga nagta-travel ng mga long ride, Philippine Loop o ako naman na pwede mong gamagamit yung cellphone mo. This one is good. Ayan. So ayan. So diba, ano yung masabi nyo sa sa Dominar 400 na version 2? So syempre sa price, no, yung price dyan yung pinaka turning point. So itong naked version, kasi yung parang parang adventure or touring version to yung version to nila Itong naked version nila is price of 199,900 pesos. So yan yung price niya as of today, as of October. So hindi pa naka-promo. So ito 199,900,000 pesos sa version 1 na Dominar UG. And this one is 208,900 pesos. So ang dinagdag mo rito is almost 10,000 lang. Meron ka ng visor, sobrang gandang visor, may hand guard ka na, mas maganda yung crash guard mo, mas maganda installed ng skid plate mo, may cover na yung muffler head mo, then meron ka pang USB charger, and also meron kang pangmamounta ng cellphone mo, mga quad lock, then meron kang top box ready. May additional pang mini backrest para sa OBR mo. Sa tingin mo, kamot-mot, lugi ka ba sa 10,000 pesos additional sa version 2? Or sa tingin mo, panalong-panalo ka? From 199 to 208,900. So 199,900, 208,900. So 10,000, almost 10,000 lang yung additional para
makuha mo yung ganitong accessories. So same engine, so walang nabago. So adds on lang yung mga accessories na naka-install dito, yung nagbibigay talaga highlight dun sa price na 10,000. So ito yung pinaka second yata or ito yung pinaka cheapest 400 entry level ngayon sa Pilipinas. So ayun, Gamot Mods, nasa sa'yo. Opinion mo, i-comment mo dyan sa video kung tama ba or sobrang pricey pa rin. 208,900 para sa Dominar 400 version 2. So ayun mga Motmots, so sana may nakuha yung tips and ideas sa bagong Dominar 400 na available yan dito ngayon sa Wheeltech Dasmariñas. So sa mga gustong makita or makapag-avail nitong bike, so please look for Sir GJ. So ilalagay ko yung number dyan sa baba para makontak nyo para sa details itong bike. So ayan, ayan ang iiwan kong question sa inyo mga Motmot. Worth it ba yung upgrade or hindi? Sa halagang 10,000 pesos, ang dami na nabago. Okay, so sana may nakuha yung tips and ideas sa episode natin for today. So hanggang sa susunod ulit na yung episode. So this I'm on Scene Road. Peace out.